no, mga bossing, sa loob at labas ng bansa. Siya nang nagpapatuloy na Dito muna tayo, no? Game! tuloy ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa dagat man o himpapawid. Patunay siya ng nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Yan ang agenda report ni Francis Pope. Naku po, baka ma-question na naman to ni Inday Sara Duterte. Ano? Baka ma-question na naman to ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Alam niyo naman po si Inday Sara Duterte, kapag kami mga ganyan ho, no? Pag kami mga ganyang exercise, kung ano-ano, pag may mga missile na inilalagay sa ating bayan para po mas paigtigin ang depensa ng Pilipinas, nagku-question yun Bakit tayo may mga missile? Bakit tayo may mga ganito? Natural po, Madam Vice Presidente, nakita nyo naman po ang kilos at galawan ng China. Di ba? Binubuli na nga tayo, nagtatanong pa kayo. Hindi, kayo naman no? Nag-echo lang daw ang Vice Presidente doon sa sinabi ng China. Di ba? Nag-echo lang daw po ang Vice Presidente doon sa sinabi ng China. Alam niyo naman po yung mga yan, sunod-sunuran po sa China, mga bossing. Kaso po, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang. India, grabe ang suporta kay BBM o Ray Santos. May mga BrahMos missile pa nga, di ba? At ito po, naniniwala ako, ito po ang isa sa dahilan kung bakit po yung mga kababayan natin, mga kakamping, mga bossing, ay patuloy po ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kung bakit po patuloy ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung dating Pangulong Duterte, wala ho yun No? May nalalaman pa hong jet ski, may nalalaman pa hong kung ano-ano. Ano naman, inasar lang sila ni Vice Ganda, mga napikon na. Mga nag-iyakan na yung mga DDS. Sinabi lang naman, mag-jet ski from Manila to West Philippine Sea. Di ba? Hindi naman natupad yun. Yabang lang. Pero ang totoong nangyari, naging sunod-sunuran po sa China ang dating Pangulo. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng depensa, no? Tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng opensa. Para naman hindi tayo inaalipin, hindi tayo binubuli ng ibang bayan. Ito ang eksena sa ginawang Combined Joint Force Entry Operation Beach Landing ng Australian Defence Force at mga miyembro ng Philippine Marine Corps sa Palawan. Ang live fire exercise ay bahagi ng isinasagawang Alon 25, ang bilateral military drill sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kasama rin Di ba? Mabuti pa po yung ibang bansa Australia, Japan, India, mga nakasuporta po sa Pangulo yung mga kupal ho ng mga DDS, sila pa po ang bumibira sa Pangulo. Imbis na po maging kaalyado natin, imbis na po maging kakampi ng Pangulo at matuwa sa ginagawa ng Pangulo, no? Para lumakas ang ating depensa, ay hindi. Sila pa po yung mismong sumisira sa Pangulo. Baka totoo yung sinasabi nung anak ni Juan Ponce Enrile na talagang merong pondo na nakakarating o galing sa China para itong mga nakakatanggap ng pondo ay sirain po. Ay siya po ang sisira sa gobyerno ng Pilipinas. ang Canada at Amerika. Ilan sa highlight ang pag-airlift ng Australian Defence Force personnel mula sa barko ng Pilipinas pasakay sa Australian MH-60 helicopter. Tampok din ang paglipat ng Royal Canadian Navy personnel sa RIB at transfer operations ng Philippine Navy personnel pabalik sa BRP Jose Rizal. Dinaluhan ito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles. Eto may isinisingit si Alexis 3099. Hindi lang, Boss Mark, naging sunod-sunuran. Gusto pa nga nila maging probinsya ang China, ang Pinas. Naalala nyo ho yung may mga malalaking tarpaulin na kulay pula doon sa mga footbridge? No? Naisip ko, ang kakamping,
o yung mga dilawan na tinatawag natin noon, hindi naman maglalagay ng mga ganito. Ayaw nga nila yun eh. 'Di ba? Ang gusto nila ay maging independyente ang ating bayan. Ang gusto nila, ipagtanggol ang ating bayan. At kung maaalala nyo ho, mga bossing, ang nanguna po, no, para po isulong natin yung UNCLOS, sa pangunguna po ng dating Pangulong Noynoy Aquino, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. At natapos ho ito, sakto, nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Saktong-saktong pagkakapanalo ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, hindi inusog o hindi po ginalaw yung baso. Sa madaling salita ho, ang narinig natin, ano ba yan? Tubig lang yan. Ano ba yan? Bato lang yan. Oh. Di ba? Tapos kukumpunihin lang po yung sarili nating barko na nakasadsad po, mga kababayan. Sa mismong sarili nating teritoryo, takot pa silang kumpunihin? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kumpunihin yan. Gawin yan. No? Magpasok ng mga materyales para ayusin niyang mga yan. Yung BRP Sierra Madre. Ganun ho. Katindi ang Pangulo. Walang takot-takot. Diba? Sabi ni Sebiantor Arrestiado, pa-shoutout idol sa tito ko, diyan sa Cayman, si Tito Nick, si Nick. Pinsan mo pala yun si Nick Shoutout daw sa iyo, Nick. Hindi, nakakasalubong natin yan minsan ho no? Sa kalsada. Ayon kay Chudoro, napakita sa War Games ang matatag na samahan ng Pilipinas at Australia. The exercise was very, very impressive, and this is a new venue, and you saw that the coordination between both the Australian forces and the Philippine forces were smooth. Biruin nyo yan. No, mga ibang bansa nakasuporta sa atin, naiintindihan nila na yung tayo ang may karapatan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, etc. at doon saan man panig ng ating teritoryo. Pero yung mga DDS, sila pa ho mismo yung magsasabi, nako kapag ka nagkagera pagka nagkaroon ng digmaan, ibabala namin kayo na mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Nasaan na yung sinasabi nyong malabayani kayo? Bayani yata kayo, bayani yata kayo mga DDS Halatang takot kayo Sabi ni Nikita, T-girl, high crush, flying kiss. Ay. Puro kayo kalandian. Tuloy! So we hope to be able to logisticize and to think of new scenarios as it evolves. Kasabay nito ang pagpirma ng Statement of Intent para palakasin ang defense and security cooperation sa pagitan ng Maynila at Canberra. There's an enormous amount of planning which goes into an exercise of this kind. It's more than 3,500 servicemen and women participating in this exercise, 1,600 Australians who have come across for it. To do all of that work, all the preparatory work, it requires a lot. Sabi ni Bert ng 8923, sino ngayon ang weak leader? Duterte, luhod sa China. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sinisita na nga yung mga missile. Wala kaming pakialam sa inyo. Huwag nyo kaming bulihin. Ganon yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming bulihin. Nang sa ganon, tanggalin namin yung missile na yan. Di ho ba? Masarap yung mga ganyan Yung mga ganyang balita po na napapakinggan natin mga bossing, yan ho yung masasarap na mga balita ho. No? Pero ang hindi lang ho marunong maka-appreciate niyan, wala pong iba kung di po yung mga DDS na wala pong ginawa kundi puro pagkikritisismo sa Pangulo at puro paninira sa Pangulo. Okay lang kung kung kritiko sila at may mga basehan yung kanilang sinasabi wala ho no? Sila lang ho ang gumagawa ng mga fake news para po ipang bala sa Pangulo. Akala nila mapapabagsak nila ng ganon-ganon ng Pangulo. Puro paninira, sabi ni Mon Amor.